Ay, magandang gabi ho mga bossing. Oy, marami tayong pag-uusapan na ngayon. Unahin natin to si Ponga. Ay, Ponga. Kung Powa ba to? Mukhang kumpiyansa ito si Ponga na maipapanalo nila. Si Sara, ano? Pakinggan ho natin yung sinasabi nito. Walang katiwalian, walang katutuharanan ang mga paninira kay Bibi Sara. Sabi ng kanyang alagad na si Ponga. Pakinggan natin. Na walang katiwalian, na walang katotohanan sa mga ikangay katiwalian na binabato sa ating Vice Presidente. Well, the defense team is not here to lose, di ba? So, we know kami, we only have one target. Yabang! The defense team is not here to lose. Buti talagang mukhang sure ball na sa Senado na i-acquit kayo ng mga kapanalig nyo, di ba? One target, ano target mo? It's not just to win, but actually to show the general public and the people of the Philippines na walang katiwalian, na walang katotohanan sa mga ikangay katiwalian na binabato sa ating Vice Presidente. I think what we also need to Ito pa isang abogado nila, oh. Oh, babae, magaling din to. Oh. Ha? Oh. remember is, despite the alleged amount that were presented yesterday, doon sa sinasabi nila na AMLAC reports, ng SPRs, CPRs, etc. Walang kahit ano na sinabi rin ang AMLAC that any of these SPRs or transactions awarded is linked to any unlawful activity. Yun ang dapat na malinaw. And I think yun ang dapat din natin maging gabay, no? Bago natin paniwalaan o kunin yung mga impormasyon lamang na nilalatag sa ating harapan. What I'm saying is, before we draw any conclusions, again, we should look at the fundamental issue. Kailangan malinaw sa atin kung ano ba talaga ang sakop ng isang impeachable offense. Hindi natin alam. Ganun talaga abogado. Di ba mga friend? Maski na alam nilang ewan. Pero ayon kay Representative Reneco na yung kanilang sagot sa pre-trial, tunog lata, walang laman, walang substance, di ba? Oh. Kung magsalita si Ponga, parang planchado na walang katalo-talo sa Senado. Yun ang ano yan. Senador ang magdedesisyon kung si Aquito, ano, gano'n. No? Pero paulit-ulit mga friend. 4 yung articles of impeachment ni Sayad. Isa lang doon ang lumusot, tapos na ang boxing. Sabi nga ni Pimentel, na dating mga naging senator judges din sa panahon ni Corona. Di ba? Yun ang problema dyan mga boss. Paano mo ilulus? Alam mo talagang sobra galing itong abogado na to. Pag nailusot itong 4 na articles of impeachment na to, lalo-lalo na nung yung grave threat na pinagmumura si Bongbong lahat, paano mo yung bribery na ang daming paulit-ulit. Hindi ho basta kapal ng muka ang kailangan dito para ima-acquit. Matay mo 4, isa lang ang lumusot, tapos na si Sayad, tapos na ang boxing. Kay Corona, isa lang yun lang ano di ba yung unexplained wealth niya, yung dollar account niya, doon lang siya natanggal. Si ERAP naman, hindi naman natanggal. People power naman ang tumanggal sa kanya. Panalo sana si ERAP kaso engot-engot Basta natakot bumaba di ba? Bumaliktad na yun sila. Si dating mayor ng Manila, si Fred Lim, bumaliktad na. Tapos eto si Pampilo Lacson, bumaliktad na. Tapos bumaliktad na rin to si Ninong! Bumaba ka! Yung kasama ngayon ni Jinggoy sa kulungan, si Bong Revilla. Yun ang nangyari dyan mga friend. Pero ito, sobrang garapalo talaga to. 4 na halos lahat, puro sigura. Puro talaga matitibay ebidensya. Tapos i-acquit mo, di ba? Guys, ayon nga kay
Attorney Dean, yung Dean ng na si Santa Maria, Mel Santa Maria, maski naman basta sabihin mo lang no, yes, wala na raw, maski na hindi na mo raw ipaliwanag, di ba? Hanggang ngayon, mga friend, pinag-uusapan pa rin yung 16 votes para makumbik si Sayad. Paano kung ganito lang, 22 na lang, ganito. Alam niyo kasi nung araw, no, yung mga kongresista na yan, at saka senador, no, nung wala pa martial law, maingat po mga yan. Ayaw ho nilang halos ma-involve sa anumang anomalya. Kasi nga sila ay mga mambabatas. Kapita-pitagan po yung mga kongresista na yan at mga senadores na yan nung wala pa hong martial law. Ngayon iba halos gaano karaming kongresista ang involved sa flood control na yan. Ilang senador. Ayan na, nagtatago si Bato. Wala akong ganyan nung panahon ng mga unang panahon ng mga senador. Wala akong ganyan mga klase ng mga senador. Wala. Dito po tayo, maski yung pinakabobo na halos na si Kimo siya pa madaldal doon sa Senado di ba? Tapang pa. Di ba? Balat sibuyas pa, ayaw nasisigawan. Tamo. Tahan kami yan, mga pare. Si Bato nagtatago, si Bongo malapit ng pulutin yan. At may nagtimbre raw dito kay Pulong na meron na ang warrant of arrest na nandito na. Galing sa reliable source. Pakinggan natin ha. Inaaresto na raw ng ICC Senator Bongo base sa impormasyong nakuha ni Congressman Paulo Duterte. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, sino ang source dito ni Congressman Duterte? Gigi, hindi pinangalanan ni Congressman Paulo Duterte kung kanino nanggaling ang impormasyon, pero Hindi, reliable source. Hindi kaya kay Boying Rimulya na naman ang galing yung reliable source na yan. Parang kay Bato lang. Pero kay Bato, talagang diretso sinabi ni Boying na meron ka ng warrant of arrest. Kaya si Bato nagtago na. Pero ito, hindi naman si Bato, hindi si Boying. Si Pulong naman nagsasabi na meron ka ng warrant of arrest galing sa reliable source. May cellphone ito si Bongo mukhang palabas si Bongo Tignan natin kung ano mangyayari. Tuloy. galing daw ito sa isang mapagkakatiwalaang source. Ayon pa sa kongresista, bukod kay Senator Go, kasama rin daw sa ipinaaresto ng ICC ang dalawang dating police officers na hindi niya pinangalanan. Kung babalikan natin, Gigi, kabilang si Senator Go sa pinangalanan ng ICC na co-perpetrators o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagpatay sa war on drugs. Si Go ay dating special assistant to the President ni Duterte. Kasama rin sa tinukoy na kasabwat sina dating PNP Chief Oscar Albayalde, dating Davao Police. Kaya ako minsan mga boss, masisisi mo ba yung sinasabing 8 marites na yan na nagpapagamit sila? Ayun nga, wala na, gipit na sabi nga balita, binigyan ng 5 milyon na isa pero wala namang laway lang. Kung yan nga sila, mga Brigadier General Albayalde, lahat nagamit ni Digong. Diba? Kaya nga kasabwat sila doon sa ICC. Yan pang mga maris-maris na yan na sinasabing walang-wala na. Diba? Talagang si Digong, magaling. Talaga na, sabi nga niya, Spinido, talagang naging sindikato ang pulis ng panahon ni Digong. Sweldo, doble. Hutang hindi naman sa kanya nang gagaling yung perang ibinabayad sa gobyerno, di ba? Pasalamat yung mga pulis. Pero doble na, meron pa kayo eto trabaho nyo patayin nyo ng patayin itong mga drug, sinasabi kong ano-ano. Patay sila ng patay, may premyo pa, bukod sa doble sweldo. Kaya maraming pera pulis nung araw, nung panahon ni Digong, di ba? Tuloy. Dating PIDEA Chief Isidro La Peña at iba pa. Banat ni Congressman Duterte, wala na bang katapusan ang Administrasyong Marcos sa paggamit ng ICC bilang political weapon sa Gago? Gaano kagunggong din to si Pulong Duterte nito?
Ginagamit daw ng gobyerno ni Marcos ang ICC bilang political weapon. Ungas pala ito eh. No? Anong political weapon? Tanga. Di ba presidente si Marcos eh. 2017 pa yan sinampa sa ICC ang kaso na yan ng tatay mo. Tapos sabihin mo ginagamit. Anong alam ni Marcos dyan? Gago talaga tong mga Duterte na to, mga pre, mga ulul. Pamilya talaga ng may sayad, sabi nga, di ba? O mantay mo sinisisi yung gobyerno ni Marcos sa mga lumabas na warrant of arrest ng ICC. Gaano kagago itong hype nito? Oh, di ba? Kaya lang, yun nga. Bakit ba ito yung walang ano to? May kaso to, sinampa ng kaso to nung bugaw wala nangyayari. Pa-televise pa yung kaso. Grave threat yata sinampa rito ng bugaw eh. Wala naman. Ano ba? Anong nangyayari sa gobyerno? Wala. Yung sinampang kaso ng Trillanes dito na plunder. Wala rin. Asan na, ano ba talaga? Kaya anong klase, no? Kaya minsan nakakaduda eh, no? His Excellency. Amoy. Tapos ngayon, biglang may lumabas na naman na nandyan na warrant of arrest ni Bongo. Sabi ni Pulong Duterte, galing sa reliable source. Saan manggagaling ang reliable source nito? Di sa gobyerno, di ba? Alam naman ka. Di ba? Ay, naku, tuloy. Ilang mga kalaban. Giit niya huwag daw dapat gamitin ng Marcos admin ang mga ahensya ng gobyerno para patahimikin ang mga kalaban nila sa politika at Parang tanga rin, ano? Yun ang ginawa ng tatay mo, tanga. Ginamit yung mga sangay ng gobyerno para patahimikin ang mga kalaban sa politika. Binabaligtad niya yung mga friend, di ba? Laila de Lima, naipakulong. Wala namang kasalanan. Ombudsman. Nagamit din. Di ba? DOJ, nagamit din halos. Kapulisan, nagamit. NBI, nagamit. Lahat nagamit eh. Isang ng gobyerno eh. Nung panahon ng tatay na ito eh. Tangina, di ba? Pogo nakapasok. Ang daming mga peking birth certificate na naglipa na ng mga ginawang Filipino citizen, yung mga incheck. Ang daming kawalang yan nangyari nung panahon talaga na ito. Sabi nga, di ba? Na hanggang ngayon wala naman nangyayari, hindi naman nalilinis. Di ba? At hanggang ngayon kulang sa diin. Kulang talaga sa diin, mga friend. Kulang sa diin. Dapat ito, daldal itong mga to, dapat ito, pinatatawag na, ano nangyari na? Tapos na, binigyan ng DNR tong si Baste. Paliwanag mo, bakit mo binabo yung DNR? Ano bang, wala pa yata sagot eh. Wala pa, di ba? Mantakin mo, putang ina. Ngayon lang nangyari yan. Isang mayor, mag-uutos na gawin tambakan ng basura, yung harapan ng DNR. Gaano katibay yan? Walang galaw. takpan ang malaking issue ng korupsyon. Jiggy. At Camille, yung NBI, PNP, mga law enforcement agencies, may impormasyon na ba dito sa sinasabing arrest warrant ni Senator Bongo? Jiggy, ayon sa Department of Justice, wala pa silang natatanggap na anumang detalye o kumpirmasyon kaugnay ng sinasabing arrest warrant laban kay Senator Go. Ganyan din nun, di ba? Sabi nila, wala pa kaming natatanggap. Pero nagtatago na si Calvo dahil natimbrehan na nga ni Boying na meron na. Doon lumabas ang katotohanan. Noong pa pala Nobyembre nga, meron na. Tama si Boying. Kaya nagtago na ng kalahating taon nitong si Calvo. Lumabas nga lang yung gago dahil tinawagan ni Escudero na kailangan yung boto mo para tayo maghari sa Senado. Nawala rin naman nangyari. Talagang God moves in a very mysterious way, mga friend. Tuloy. Na-verify din daw ito ng Philippine Center on Transnational Crime o PCTC na siyang nakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno kaugnay ng ICC warrant. At sa ICAT yan, ni DILG Secretary John Vic Remulla, narito ang kanyang pahayag.
Kaso wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung narinig siya kasi wala pa kami nakikita ng ganun. So wala, hindi namin alam. Wala pa. Loib na si John Vic, ah. Baka sabog lang siya nung narinig niya yun. Hindi pumayag si Pulong. Sabi ni Pulong, sabog. So, magpa-hair follicle test tayo eh. Parang sino sabog sa atin. Mga ganun daldal ni Pulong eh. DILG yan, di ba? Baka sabog lang siya nung narinig niya. Ganyan din ang pahayag ng Philippine National Police. Wala pa rin daw silang natatanggap na impormasyon tungkol dito. Pakinggan natin itong pahayag ni PNP Chief Police General Melesio Rotates. Buti ko siya alam niya. Ako, hindi ko alam. Pero sir, in favor, may mga preparations pa tayo kung sakali maglabas ang warrant. The Philippine National Police is ready. Philippine National Police is ready na naman kayo. Nandiyan na nga sa harap niyo si Bato, di niyo pa nahuli. Ha? Camille, may pahayag na ba ang kampo ni Senator Bongo tungkol sa usaping ito? Jiggy, sa isang pahayag, sinabi ni Senator Go na ipinagpapasa Diyos na lamang daw niya Diyos ang na lahat. Anya, buong buhay niya ay wala siyang nilabag na anumang batas ng tao at ng Diyos. Hindi raw kasama sa mandato niya noon bilang special advisor ni dating Pangulong Duterte ang mga ginagawa ng pulisya. Umaasa raw ang senador na hindi mapupolitika ang sinasabing ICC warrant laban sa kanya. Sa kabila niyan, tuloy lang daw siya sa pagtatrabaho at hindi sasayangin ang tiwalang ibinigay sa kanya ng mga Pilipino. Jiggy. At kung sakaling nandiyan na nga yung warrant, ay mabibigyan din ba siya ng protective custody gaya nung nangyari kay Senator De La Rosa? Jiggy, hindi pa masabi ni Senate President Win Gatchalian kung mabibigyan din ba ng Ayan na naman, si Win Gatchalian. Hindi raw masabi kung ano bibigyan yung custody dyan eh? Wanted nga eh. Ano ba yan? Senado ng protective custody. Sigo, mahirap daw magsalita lalo't hindi pa nga kumpirmado ang ICC warrant at nakadepende rin daw yan sa Kung kumpirmado na nga, ang tanong sa'yo, Win Gatchalian, kung handa niyong bigyan ng protective custody yan, eh, alam nga namang oo siyempre, sasagot mo lang naman simple. Hindi namin bibigyan ng protective custody yan dahil yun naman talaga dapat. Ewan ko siya. sitwasyon. Narito ang kanyang pahayag. O, ayan. Wala pa akong nakukuhang information na ganun, so it's very difficult again, it's very difficult to preempt, no? Let's wait kung totoo nga yung information na yun. The situations vary, no? So it's very hard to answer. Camille, may mga payag din si Congressman Duterte laban sa administrasyon at may sagot na ba dito ang Malacanang? Tinatanong lang kung protective custody, difficult to answer. Ano ba yan? Siyempre, hindi. Ewan ko sa'yo, Win. Ito si Bongo. Wala raw siyang kasalanan. Ukol naman sa reward system, wala pong reward system. Full support po si dating Pangulong Duterte sa police, sa uniform personnel. In fact, 2018, pinadoble niya po ang sahod ng police, military, uniform personnel. Pinaghirapan natin yon, pinaglaban natin yon para magampanan pa nila ang kanilang trabaho. Nabanggit rin po niya, nandyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga ninja cops, patay. Pag buhay, 1 million lang po. Pag lumaban, 2 million. Ukol naman sa reward system, wala pong reward system. Full support. Gaano ka bubugok yan? Wala po reward system. Siya nga nagsabi, di ba? Siya rin nagsabi, ito, may reward, 1 million, 1 million, 2 million, pag Duterte talaga, mga friend. Ayan sila. Tapos sabihin niya, wala siyang kasalanan. Siya nga taga-bayad eh. Kumbaga sa parang siyang, pagado ni Duterte eh. Pagkapatay, 1 million, 1 million, 2 million, kung magbigay. Kaya nung mga pulis, talagang kailangan merong mapatay, merong makaabot sa quota. Di ba? Kaya yung Ian De Los Santos ba yun? Kawawa. Dagdagan pa natin isang topic. Ito, si Kawatano. Ang galing talaga niyang magmanipula ng bunganga. Tingnan mo. Ha?
To. Huwag na tayo maglokohan. Yung kahapon, kasi may 13 na kayo at gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment at ang gusto nyo, grupo nyo ang magdikta ng tempo through No? Yun ang gusto nila. Pero biniligtad na naman, no? 13 na kayo. Yan ang nila, ginawa nila, di ba? Kaya pinatalsik nila si Tito Soto. Kinailangan pang papasukin niya si Bato para maka-13 sila at nang manipula sila na ang humawak ng Senado, di ba? Ngayon binabaliktad na naman niya, di ba? Oh, may 13 na kayo dahil ang gusto niyo kayo makaano sa tempo ng impeachment sa Senado. Ba? Oh. presiding officer. That's been very clear to us from the start, di ba? Nung February pa, nung ipepwesto natin si Senator Loren Legarda bilang Senate President, yun ang sinabi, hindi sila papayag dahil impeachment ang importante. Huwag na tayo maglokohan. Yung kahapon, kasi may 13 na kayo, at gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment at ang gusto nyo, grupo nyo ang magdikta ng tempo through Grupo nyo naman yung magdidikta dahil ang presiding officer nga ay yung grupo nyo, di ba? Si Chis Escudero, ano pang inangal-ngal mo? O, ano pang inangal-ngal mo? Boboto lang naman kayo ng no, di tapos na. I-acquit nyo lang naman si Sayad. O, di ba? Tapos na ang eksena. O, di ba? Binabaligtad niya na naman eh. Yun ang ginawa nila. Pinwersa nilang kunin yung Senado. Yun nga, ginawa nilang bida si Bato. O, di ba? O, kaya nagkandarapa pa nga si Bato sa pagtakbo. O, tapos itinakas din nila si Bato. Tapos ngayon, binabaligtad nila. Binabaligtad niya na, yun nga, may 13 na kayo dahil gusto nyo kayong humawak ng Senado. Tignan mo nga ang bunganga nito, no? the presiding officer. Oh. That's been very clear to us from the start, di ba? Hindi naman na nga. Ang presiding officer ngayon, yung kagrupo nyo, si Chis Escudero, ano ka ba? Anong klase namang tong tao na ito? Alam nyo ito, si Cayetano. Hindi ba pwedeng to? Parang to eh. Meow-meow the second. Kung si Barsaga sa Kongreso, ito naman parang meow-meow na Senado. Di ba? Oh, kung ano-ano lang sinasabi nito. Oh. Noong February pa, nung ipepwesto natin si Senator Loren Legarda bilang Senate President, yun ang sinabi, hindi sila papayag dahil impeachment ang importante. Huwag na tayo maglokohan. Di ba mga pre? Ang dami ho yan. Puro Facebook nito si Cayetano. Lahat tinitira niya. Lahat away niya. Ping Lacson, yung magkapatid na Tulfo, lahat puro siya lang tama. Siya lang magaling. Ganun. Ay nako, magkulab na tayo mga friend. Ay gusto ko ipakita sa inyo yung mga dinadaldal nito eh. Alam, nakakabuisit. Oo. Kung ano lang sinasabi, sa totoo lang. Etong si Cayetano na to. Ito, konti lang Makapang-inis lang ba ako? Meron din yan po sa farm to market roads. Meron din daw sa school buildings. Meron silang binabanggit na noong 22, 23, saan natin umpisahan yung nation building? Sa pundasyon. Rule of law. Diba? Regime of justice and truth. Kung walang justice and truth, yung binibuild po natin para natin nilagyan ng anay. Para natin nilagyan na payat na bakal. Para nilagyan natin ng bakal yan na may kalawang na. Gigiba at gigiba din po yan. So, ang tinitingnan pa lang po natin, 24, 25 budget. Yung 26 budget. May nagsasabi ba na napaka-inosente yan? Wala rin mga sinaksak dyan? Going back, 2023 budget, ang sabi po ng mga ex-Marines, 2022 pa lang, may deliveran na eh. Tapos, hindi lang DPWH yan. Meron din yan po sa farm to market roads. Meron din daw sa school buildings. Meron silang binabanggit na noong 22, 23, BIR. So, napakarami po. Alam naman na po natin na may corruption. Again, don't get me wrong. What I'm looking at is the systemic. Tama na yan, Ang haba ho niyan, puro korupsyon. Talagang, iniinan niya, nililihis niya sa, parang gusto niya, parang ang ibig sabihin ni Cayetano, bakit si Inday Sayad ang inaano nyo? Daming korupsyon, mga ganito, yun ang gusto niya. Ito talaga ang bloodbath,
Itong si Cayetano na to, siya ang bloodbath ni Sara. O, si Sara, hindi man na pumunta sa pre-trial niya. O, kaya ako sa tatya ko, baka hindi pa sumipot ito maski na sa July 6, wala na yan. Bahala kayo mga abogado ko. Yung mga abogado niya, dami-dami. Wala naman palang sustansya. Sabi nga ni Rene ko, yung sagot, parang lata. Walang laman. O, di ba? Gusto nga, sabi ni Congressman Adjong parang ang gusto mangyari, wala na dismissin na ng Senado Grabe. Wala. Taong bayan talaga ang magdidesisyon dyan. Dahil ito talaga, sa totoo lang, no? Pag ito hindi na-convict, talagang grabing garapal. Antakin mo, lahat acquitted sa 4 articles of impeachment na nakasampa dyan kay Sayad. Grave threat, bribery, unexplained wealth, ano pa? Ang dami. Yung mga Mary Grace Piatos, 4. Putang ina, puro matitibay. Lahat ho yan, pumasa sa Kongreso. At yun nga, inimpeach na naman siya ng Kongreso for the second time. Dati, 215 votes. Ngayon, 257 votes. Putang ina. Tapos, ay, grabe. Basta importante dyan, yun nga, taong bayan ang magsasalita. Parang doon sa ERAP, kay ERAP. Talagang, yung kay ERAP, opening of brown envelope lang. Oh, nasipa si ERAP sa Malacanang. Oh, eto, grabe ito. Kumbaga yung kaso ni ERAP saka ni si Corona pa yun. Corona, justice pa yata yun. Oo. Na-convict. Oh. Tapos ito, 4 na ang last. Grabe. Grabe. Oh, di ba? Oh. Wala. Ano nga ba wala nga magawa dito Oh, si Jess Palsis nabigyan ng 1 year. Sinuspenda ng Korte Suprema. Oh. Si Gadon, dinisbar. Pero si Sayad, nang bubugbog na ng sheriff, pinapapatay na yung kung ano na pagsasabi, walang aksyon ang Supreme Court. Sinampahan na yan ng disbarment ni Gadon wala aksyon Supreme Court. Oh, ano? Ha? Oh. Yung mga kasapakat ni Duterte sa ICC. Oh. Hanggang ngayon, gumagalaw ba yung gobyerno para kasuhan sila? Wala. Yung ICC na talaga pinapabayaan lang. Tapos ngayon sasabihin ni Duterte na si Marcos ang gumagamit na. Kung talagang nito si PBBM to, ngayon pa lang dapat sampanan ng kaso to sila, yung mga pupulutin doon. Oh, sila Danao, sila Bongo. Dapat kasuhan na yan para dito na makulong. Wala naman nagkakaso. Si Bato, wala rin nagkakaso. Oh. Kaya talagang pinagkaano na yan sa ICC. Ano pang kakas? Oo. Tapos sasabihin nila, kailangan dumaan muna dito sa local court. Kang putang ina, ano yan? Makabaliw, Magkulam na tayo, sakit sa ulo. Dami naman tayo napag-uusapan, di ba? No. Shout out, Brother Eli Asisio. Long time no talk tayo, pre. Pag may time ka, tawag ka, kwentuhan tayo. Dami masarap pagkwentuhan, Apolinar Tolentino, shout out. Paano hindi ganyan ang mangyayari dyan sa Senadong yan? Ang ibinoto ng mga bubutante yan ay yung mga factional personalities, hindi yung mga independent-minded and capable person. Sila ang dapat sisihin dyan. Ina-assume kasi sa konstitusyon na walang senador na makukulong o tatakas sa batas at lahat ng senador ay may matinong tao, ay mga matinong tao. Ngayon lang may mga senador na ganyan kasamang mga tao. Totoo yan, Apolinar. Di ba? Apolinar ulit. Walang gamot sa may sayad virus kahit sa mental hospital, lalo na yung
nagsisigaw na sa harap ng Senado na malala na ang nire-request si Robin Padilla. Si Robin mukhang may tama rin talaga sa totoo lang. Dised, shout out. Gandang gabi sa Rox at sa lahat ng mga warriors. Gandang gabi, Dised. David Ali Mendoza, shout out ha. Good evening po, Karox. Wala po talagang isasagot ang depensa ni Sayad sa mga akusasyon sa kanya. O, di ba? Kaya nga po kung ano-ano na lang kaguluhan ang pinagagawa ng mga kampon niya sa Senado. O, yun talaga yung David. O, Celito Mabait, shout out. David Ali Mendoza ulit. Karox, medyo tahimik ngayon ang kampo ni Alan Peter Cayetano. Hindi! Gusto ko nga palabas lahat yung mga daldal. Walang tigil na kaka-Facebook. Mukhang may naluluto na namang pakulo. Kaya wag magpakampante si Gatchalian Black. Gatchalian, wala bilib ko dyan. Ikaw na mag-preside. Bakit? Ano ko tatakot? Ba? David Ali Mendoza ulit. Karox, naisip ko lang po. Baka ipangako ni Sayad yung sinabi ni Pacquiao noon na ibigay sa kanya ang lahat ng budget at gagawin niya 5 piso ang presyo ng bigas. Walang pinagkaiba. Yan sa pangako ni Alan Peter Cayetano na magbibigay siya ng 10K sa bawat pamilyang Pilipino. Mga may ganyan talaga sila di ba? Shout out, Michelle Edwin Mike, shout out ha. Shirley J. Sir. Ay naku Karox. Ano ba yan? Bahala na kung hindi ma-convict si Inday Takaw, bahala na dyan si BBM. Totoo yun, Shirley. Kaya, di ba? Basta ako pa ulit ha. Pag si Inday nakatakbo ng presidente, inutil itong gobyerno na to. Yun lang yun, wala nang iba. Katakot-takot po tayo. Kaso yan, binaboy na ng halos yung buong gobyerno mo pagkatapos makakatakbo ng presidente. Pag nakatakbo yan, panalo yan. Tapos na nga yata ito mo, nangangampanya. Wala pang filing of candidacy, nangangampanya na. Wala pang campaign period, nangangampanya na. Di ba, Garcia? Rodelio Alpilor. Hello po, Sir Rox. Pag nagkataon talagang nakakadismaya, talaga. Pag nagkamali pa si Kilay, ewan, Sir Rox, basta ako nananalig na mananaig ang katotohanan na alam natin kitang-kita na buong mundo ang mga ginawang pagnanakaw, pagbabanta, lahat ginawa niya. Please Lord, kaabang-abang po ang nalalapit na nahatol kay Inday Lustay. Ingat po and God bless us all po. God bless Odelia. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Librado nito. Blessed morning, Karox and all warriors. Ewan ko, Karox, kung anong mangyayari sa klase ng mga senador na ito. Iilan lang talaga ang mga lingkod bayan dito. Sinabi mo ba? Shirley J. Sero. Mga wala talagang modo ang kampo ni DDS, ng DDS. Wala talaga. Hindi modo. Yung boss nila, si Sayad Chupista Bonao. Good evening po, kuya, at sa mga ka-warriors. Ano ba yan? Walang taste. Ang mga DDS, anyari sa'yo. Para kang high. Di ba? Chupista ulit Naku, di rin ako naniniwala sa kanila na ikukumbik si Sara kasi wala akong tiwala sa mga bumabaliktad sa kanila. Anyari sa'yo, winner ka na sana, kaya lang sa ginawang nagpakita ka ng kaduwagan, kalungkot ang ginawa mo. Totoo. Tapos siya, presiding officer, bibigay mo doon kay Boy Hikaw. Ay, Chupista ulit Ay, alam ko na po, kuya, kung bakit niya hinahanap si Kimo. Kukunin na niya ang kanyang talent. Friend Shervin Sapeda, shout out. Annalisa Apolinar, Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend Sir Rox, para bang lugaw ang sumobrang labnaw? Para bang lugaw na sumobrang labnaw? Anak ng galising askal talaga, Sir Rox. Ang gulo-gulo talaga. Ano po? Di mo na talaga alam tuloy kung nagkakaungguyan na lang po talaga ang laban. Mukhang ganun nga. Ano ka ba? At itong pinutukan po ng lintik na kasong ito ni Topak Sayad na sobrang lumikha po ng sobrang kaguluhan at makasaysayan drama.
Ano? Na nasasaksihan po ng buong mundo na di po matapos-tapos na sa araw-araw pong ginawa ng Diyos, lawan po lagi ng hapagkainan ng bawat Pilipino. Ubod po ng daming kontrabulate, Rox. Pero ang ipinagtataka ko po bakit sobra po siyang napaka-special at very untouchable. Wala po akong makitang napaka-special na meron siya. Meron po siya, kundi ang sobra niya pong kakapalan ng pagmumukha. Yun nga ang special. Yun talaga special. Yun ang special talaga dyan sa mga Duterte. Kapal ng mukha. At sobra pong ang pagkahalimaw at dayok-dok sa kapangyarihan. Tas itong pesting yawa na isinisigaw ng DDShit Group and Association para magising presidente. Hoy, mga hungas! Kung nagpapakamatay kayo, bakit pati kaming sukang-suka na sa limaw ninyong Panginoon idadamay ninyo? Bakit di kayo magsama-samang lahat, sabay-sabay kayong magpaanod sa West Philippine Sea at nang kayo tuluyan ng lamunin lahat at ano din papuntang impyerno kasama si Satanas. Oy, Kuting ka. Palapit na ang deadline mo sa pagiging pinuno. Baka gusto mo, bago ka man lang tuluyang maging isang tuldok na katawa-tawang leader sa kasaysayan, baka naman gusto mong gumawa ng isang napakalupit na desisyon na magiging tatak mo at di ka malilimutan ng bawat Pilipino dahil tunay kang naging bayani at hindi naging lampasot at pagsupil sa pinakamalalang anay at surot at kasumpa-sumpang nilalang ng bayan ng Pilipinas. Pero sa nakikita namin, Sir Kuting, si Kuting na sinasabi ni Tia Deli, yan, si PBBM. Mukhang ikaw talaga ang lalamunin ng buong buo ng halimaw sa banga at wala ka talagang kaligtas-ligtas kapag ikaw walang ginawa at pinanood lang ang istorya ng pagong at ng matalinong matching. Nako ewan ko sa'yo, Kuting, bahala ka na lang sa buhay mo. Buisit kinam. Mary Lebron, shout out. 3JC Hope, shout out. Hello, Sir Rox. Sino ba yung babaeng yan na parang nasa palengke lang at hinahanap si Kimo? Parang bossing kung magkapag-utos. Don't touch me, sabi niya sa mga otoridad. Pwede siyang arestuin for scandal. Talagang pag-DDSI, sa totoo lang, Sir Rox. Parang may kulang sa pag-iisip ang babaeng yan. Dapat patignan sa psychiatrist. Anong parang may kulang? Yan ang mga lahi, yung mga utangin na Diyos ko. Ang dami niyan. 3JC. Alam mo, Sir Rox, lagi nga nating sinasabi kapag si Lord ang kumilos, kahit pa 1,000 ang abogado ni Sara, kahit 1,000 technicality pa ang issue nila, kapag si Lord ang kumilos, makukulong yan si Sara. Sana nga. Anong malay natin? Mabibigla na lang tayo. Sila Quezon de Bola, Loren at Bongo bumaligtad. Walang imposible sa Panginoon Diyos. Kaya patuloy lang tayong manalangin para sa ikabubuti ng ating bansa. Yun na nga ang ginagawa. 3JC Hope ulit. Sir Rox, itong impeachment hearing ni Sara, dito natin malalaman kung sino ang totoong kumakabayan at kung sino talaga ang DDS hanggang dulo. Given na si Kimo na DDS ang mga bilyar, alam nila papaano laruin ang politika. Never yan magiging isang kulay lang. Kasi hindi naman talaga sila mga politiko kundi mga negosyante. Kaya ang negosyo muna ang importante. Kung saan ang negosyo nila safe, doon sila. Sana nga. 3J show ulit tawa-tawa. Si Rox, sino yung Mary Grace Piatos? Ang taong bayan excited na makilala ang kontrobersyal na babaeng ito. Hopefully, maganda ito para di naman sayang ang pag-iintay ng mga tao sa kanya. Baka mamaya kamukha lang siya ni Sara. Ay, talo na. Mary Grace Piatos, ayun yung nagsisigaw na, Lord,
Bababain mo na si BBM, yun. Siya yung siguro. Nahahanap pa si Kimo. Ang tanga. TJ Show ulit. Alam mo, Sir Rox, kung talagang matutuloy yung kaso ni Marcolecta, Kimo, Quezon de Bola at Boy Dila, tiyak, malaking dagok ito sa impeachment ni Sara. Kung talagang nakahanda na ang arrest warrant ni Bongo, isa pa yan. Biro mo kung makakulong si Marcolecta at si Kimo na lang, D-2 na sa mga kakampi ni Sara. Kung maaresto o magtago rin si Bongo, paano sila makakaboto? Sana tama ang sinasabi ni Enzo Recto, di ba? Tsaka yung obstruction of justice, tsak na magigilty na dyan. Pag hindi pa naman nagigilty dyan, ewan ko na. Ha? Shout out, Eddie Luna, my friend. Kung absent yata si Eddie Luna. Everyday Sunday, shout out. No need to be a lawyer to presiding officer in impeachment trial. Anyway, if Sara Duterte is acquitted, travesty of justice, the Sandigan Bayan Court with Ombudsman under plunder can send her to jail. Sana nga ganun, everyday Sunday. Noon pa naman dapat yan eh. Kung bakit ipinipilit yung impeachment na yan, sayang pera dyan. Mantang mo 25 million ang gastos pala yan, araw-araw. Tangin naman. Yan, Senado. Huh? Jojo, good morning tol at sa lahat ng subscriber. Kahit ano pa, 101% impeach si BP. Anong 101%? 200% na nga dahil 2 beses na i-impeach. Ang problema nga tol, hindi yan makukumbik. Kalat ni Baya, shout out. Good afternoon sa kasani. God bless your family too, Kalat ni Baya. Kapaligiran. True. Shout out. Nakakahiwaga, bakit si Cheese ang presiding? Siya nga ang mag-hold ng trial. Yun nga, dapat win ang presiding dahil ikaw ang president. Ewan ko kay Wen. Kapaligiran ulit. Useless ka, win. Useless. Galit siya. Marilyn Pabianak, shout out Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Nakakapagod na ang mga balita. Bakit di tayo ulubusang masaya? Natapos nga palpak na leadership ni Cayetano. Natupad na nga, lumipat na si Cheese at Villanueva, pero parang di din masanda na kapalit ba nun yung di napagkaso sa kanila? Ay, malamang. Sana hindi. Shout out, Eman Scalona, Dolor Gracia, Pen Amy Bingson. Ay, nako. Mission accomplished mga boss. Marami tayong napagkwentuhan ngayon. Si Ponga, Kawatano. So marami tayong naging topic, di ba? Pero si John Vic, di ba? Kung ilalagay ko sa thumbnail, hindi kakasya eh. Kaya ilalagay ko lang, halo-halo, ganun. Diba mga boss? Magandang gabi po mga friend. Dasal. Wala nang iba tayong makakapitan eh. Oo.